pakinggan nyo to ha. Si Gian, binigay ko sa kanya yung aralin, pero hindi ko nag-aaral yan kasi hindi sa sana, yung kaso mayroon ano pa, na mabaos. Kaya nyo, pakinggan nyo to ha, na wala aral-aral to, pero paano ito mag-ano? Paano ito magtuturo? Sige, Gian, picturean mo rin. Before po tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Lord, maraming salamat sa araw na pinagkaloob mo sa amin. Panibagong linggo na naman po ang aming tatahakin, Lord. Lord, naway ang linggong ito at ang araw na ito ay naging mabuti sa amin, Lord. Ikaw ang naging sentro ng buong linggo namin, Lord. Lord, naway bigyan niyo po ako ng talino, Lord, sa pagbahagi ng iyong mga salita, Lord, sa araw na ito, Lord. At Lord, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. So, binigay po na verse ni Pastor, meron pong tatlong title ito. Ang title po ng kabuuan ay tatlong paalala ng Diyos sa tamad na anak. Uy, sumatamad na anak daw ha? Uy, makinig kayo, pag-matamad to ha? Galing po sa Kawikaan, chapter 20, verse 4. Ang tamad ay walang aanihin, pero ang masipag ay aanin. Ang title po nito, ang tamad ay maghihirap. Sa pag-aani po, hindi po siya literal na pag-aani na sa pananim po. Pero yung values po na matututunan po natin sa pagsunod at saka sa pagiging masipag po natin sa buhay. Tayo pong mga tao, kahit po tayo ay gawa ng Panginoon dito, may mga mission po tayo at isa po dun is mamuhay ng may kwenta po or yung may aanihin po tayo sa in the future po or hanggang sa kabilang buhay po. Pangalawa naman po ay Efeso chapter 5 verse 16. Huwag mo sayangin ang oras, gamitin ito sa mabubuting bagay. Ang title ko nito is pahalagahan ang panahon. Katulad po ng sinabi po ni Pastor kanina, ang Diyos po ay para sa lahat, pero hindi po lahat ay makakapunta sa kaharian po. So, sa maikling panahon na nabubuhay po tayo, napaka-importante po na pahalagahan po natin yung buhay na pinahiram po sa atin ng Panginoon. Katulad po ng ginagawa natin, may pagpupuri tayo sa Panginoon at pinapahalagahan natin siya. Alam natin na siya ang sentro ng buhay natin. Siya rin po ang sentro kung bakit tayo dapat mabuhay. Hindi lang po dapat pamilya, kaibigan, o mga importanteng taong nakapaligid sa atin ang pinapahalagahan natin. Lagi po nating unahin si Lord. Lagi po nating unahin yung pananampalataya po natin sa Kanya. Sa pangatlo naman po, sa Kawikaan chapter 12 verse 24, ang masisipag ay maghahalina, ngunit ang tamad ay alipin. Ang title po nito is masipag ay pagpapalain. Yung sa part po na masisipag ay maghahalina, hindi po literal na maghahalina. Kumbaga nung panahon po kasi na sinusulat ang Bible, malaki or mataas na uri ng pagtatrabaho ang paghahalina po. Tapos po ang pinakamababa ay alipin, which is alipin po ng mga hari-harian po nila or mga Diyos-Diyosan po nila noon. Dito po is tinuturo sa atin na ang pagsisipag ay hindi lang po ito ang dapat natin gawin habang nabubuhay. Ito po ay isa sa mga binigay na blessing sa atin ni Lord. Kaya po tayo, maging thankful po tayo kung kompleto po tayo sa lahat. Kumbaga may kamay, may paa, nakakapagsalita po tayo, nakakarinig, nakakakita, nakakaamoy. Kasi hindi po lahat nabibigyan ng gano'n. Kaya sa atin po, gamitin po natin yung buong katawan natin sa lahat ng bagay po. Hindi po yung yun po nakasaad dito na pinapaira lagi ang katamaran. Pwede po tayong magpahinga, pero hindi po ibig sabihin nun ay ikaw ay mahina. Okay magpahinga dahil may mga times po na napapagod tayo, pero isipin lang po natin lagi na
Ang masipag ay ang laging pinagpapalain ng Diyos. Tapos po maidagdag ko lang po, about po siya bakit kailangan natin bumalik sa Diyos. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang title ko nito is Palaging May Pag-asa sa Sino Mang Nais Bumalik sa Panginoon. Makakokonek ko po siya kanina dun sa tinuro ni Pastor ulit, yung hindi para, ang Diyos ay para sa lahat, pero ang kaharian niya ay hindi para sa lahat din po. Pumupunta nga po tayo ng simbahan, araw-araw tayo nagdadasal, pero kung yung tinuturo po natin, kung tinuturo po sa Bible is hindi natin sinusunod, baliwala rin po yun sa mata at sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sa pangalawa naman po is sa Isaiah chapter 40 verse 31. Muling lumalakas at sumisigla ang natitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi mahuhina. Ang title naman po nito is Anumang pagkakamali at pagkukulang ang nagawa natin, ang Diyos ay hindi nanunumbat, bagkus nagbibigay siya ng kalakasan at katatagan. Ikukunin ko po siya sa mga problem na nararanasan po natin. Kumbaga yung mga problemang dumarating po sa atin, hindi po siya sign na nagkakamali po tayo sa buhay. Ito po yung mga kalakasan at katatagan na magbibigay sa atin ng lesson po sa mga susunod nating problema. Hindi naman po ibig sabihin na lalapit tayo sa Panginoon or kapag tayo po ay may ginawang kasalanan ay nanunumbat na agad ang Panginoon. Ito lang po yung kumbaga lesson na binibigay niya sa atin sa mga pagkakamali na gagawa po natin sa buhay at sa mga desisyon po natin na hindi align po sa mga nakasulat sa Bible. Yan po. Okay po.